Naglaho ang kanyang katahimikan. Nawala ang babae sa isang gabi na dapat ay puno ng kaarawan at alak. Lahat nag-isip na siya ay patay na. Si Liza, ang legal na asawa na minsan ay sinubukang patayin, bumalik hindi bilang biktima kundi bilang isang manlalaro na may mabagsik na plano. Si Marco, ang lalaking nagtiwalag sa kanyang danggal at naglayas sa bagong buhay. Inakala niyang nakabili siya ng katahimikan at kalayaan. Ngunit, ang buhay na itinakayo niya ay unti-unting nagiging delikadong konstruksyon na may bitak sa ilalim. Ano ang ibig sabihin ng pagbabalik ng isang taong dapat nang wala? Paano susukatin ang halaga ng hustisya kung ang sugat ay hindi nakikita ngunit palaging sumasakit? Takot, galit at isang malamig at matagal na paghihigante ang magtatagpo sa gitna ng bayan. Maghintay ka hanggang sa marinig mo kung paanong ibabalik ni Liza ang lahat ng kabayaran na inutang sa kanya. Sa unang gabi ng kwento, nakita sila sa sala ng tirahan ni Marco. Ang ilaw mahina at may amoy ng kape na halos nasusunog. Ang telebisyon naglalaro ng luma at malabong balita. Si Marco nakaupo sa sofa, mga daliri kumakapit sa baso ng alak. Si Liza pumasok na parang hindi siya nawawala ng 2 taon. Ang lahat ng tunog tumigil. May halimuyak ng ulan na sumisingit mula sa pasilyo, narinig ang malakas na paghinga ni Ana, ang bagong kasintahan ni Marco at ang pag-ipit ng kandado sa bulsa ni Miguel, kaibigan ni Marco at kasabwat sa pagkakawala. "Hindi ka, dapat nandito," gurong ng bibig ni Marco. "Akala namin ikaw nawala na," sagot ni Ana. "Akala mo?" sagot ni Liza at ang tono niya malamig na parang bakal. May sampal ng katahimikan, may pagtibok ng puso na parang martilyo, may lasa ng bakal sa dila ng takot, may lamig ng balat na bumabalot at may imahe ng isang aalalang hindi agad mawawala. Ang kumpas ng pag-uusap mabilis, may 8 palitan ng tanong at sagot na punong-puno ng pag-aakusa at pagtatanggol. Saan ka nagpunta? Sino ang tumulong sa iyo? Bakit ka hindi sumagot? Sino ang nagpabayad sa mga larawan? Ano ang gusto mo? Hustisya, walang kailanman. Paghihigante. Ang boses ni Liza hindi lamang naghahayag ng galit kundi nagtatakda ng pangako. Sa kalagitnaan ng silid ang isang lumang kahon ng mga sulat bumungad, may amoy ng alikabok at maalat na luha. May tunog ng sapatos na malayo, may kalawang sa gilid ng mesa. Nang umalis siya, ang pag-iwan hindi katahimikan kundi tahimik na pagbabanta. Ito ang simula ng isang siksik at mabigat na paglalakbay, pag-alis at muling pagsasaayos. Ang susunod na yugto nagpakita ng pagbalik ng mga bitak sa bagong buhay ni Marco. Lumisan sila ng bayan, nagbalik loob sa ibang lungsod, nagbago ng pangalan si Ana, nagpalit ng numero si Miguel at nagpakita ng bagong mukha si Roberto, ang negosyanteng tumulong kay Marco sa pagpapalit ng mga dokumento. May amoy ng gasolina sa eroplano, may tunog ng pag-ikot ng gulong sa runway, may malamlam na liwanag sa hotel lobby, may lasa ng instant noodles. Sa gutom na gabi, may haplos na malamig na kumot sa pagtulod. Nagkaroon ng 6 na palitan ng usapan sa hotel room nang mapag-usapan ang mga posibilidad. "Siguradong wala na ba ang pangalan ko sa mga dokumento?" tanong ni Marco. "Oo, papeles ay ayos na," sagot ni Roberto. "Nagbayad ako ng sapat." "At ang mga tao natin, ligtas ba?" "Sapat ang imprenta." "At ang asawa mo, hindi na niya kailangan malaman." "Ayaw kong may malapit sa nakaraan." Hindi na siya problema. Sa kanyang boses, nagkaroon ng maliliit na pag-aalinlangan na unti-unting pumipitas. 2 pangalan ng lokal na pulis lumutang din sa usapan, sina Captain Santos at Sergeant Cruz, na dati nang pinapansin ang mga nawawalang kaso sa kanilang lugar. Ang pagtakas at pag-reconfigure ng buhay ay may amoy ng bagong pabango at matinding takot. May tunog ng telepono na laging nagngingit-ngit, may pakiramdam ng paa na tumatalon sa malamig na sahig, may lasang matamis ng panandaliang tagumpay. Ang panahon lumipas at ang kawalan ay nag-iwan ng mga tanong na hindi nasagot. 3 buwan na walang anunsyo. Ang bayan nagbunyi sa isang piyesta ngunit may puyat sa mga magulang na naghahanap. Si Elias, kapatid ni Liza, nagpapadala ng liham na walang sagot. May haplos ng papel sa balat ng kamay, may amoy ng pawis sa gabi kapag naglalakad si Ana sa merkado. May tunog ng tapat na orasan na tila tumitigol kapag binabanggit ang pangalan ni Liza.
10 maliit na argumento sa pagitan ni Marco at Ana tungkol sa mga lumang larawan nagbigay ng ilaw sa kanilang pagkabalisa. Hindi mo ba nakikita ang mga tao na tumitingin sa amin? Hindi ko kailangan ng gulo. Hindi natin mga aring itago magpakailanman. Ang pananabik at pag-aalala umusbong. Muntik nang lumala ang usapan nang dumating ang isang lihim na larawan na ipinadala sa email ni Marco. Sa larawan, may mukha si Liza at nasa isang mamahaling restaurant. May pulang kopya ng resibo na nakaprint ang pangalan na hindi dapat niya kayang bayaran. Ang tanong na nananatili sa hangin ay sino ang tumulong sa kanya. Ang kawalan ng sagot nagbubunga ng paranoia. May oras ng dilim at ang pakiramdam ng pagmamadali sa dibdib. Dito, nagsimulang umusbong ang pagbabago. Si Liza, na iniisip nilang wala na, muling sumulpot, ngulit hindi bilang babaeng paghihikahos. Ang backstory niya, kanina at ngayon, kailangang marinig upang maunawaan ang tinik sa kanyang paghihigante. Lumaki si Liza sa isang maliit na barangay. Bata pa ay natutong magbenta ng prutas sa palengke kasama ang ina. Ang kabataan niya puno ng paghihirap, may amoy ng saging at palayok sa umaga, may tunog ng hagulgol ng lola kapag umuulan, at may pakiramdam ng init sa katawan kapag nagbaon ng pagod. Nag-aral siya ng gabi sa kolehiyo, nagtatrabaho sa isang maliit na kantina sa araw, at nang maglaon, nagtrabaho sa ospital bilang katulong. Ang unang pag-ibig niya kay Marco nagsimula sa katahimikan ng estasyon ng bus, sa mga pangakong simpleng hapunan sa paghawak ng kamay sa gilid ng daan. Ang pag-asam niya ng pamilya na pawi ng dumating. Ang pagtataksil. Nang lumala ang pangyayari, si Liza nasaksihan ang pagtitis, isang buntis na patawarin, mga pangako na hindi tinupad, isang pagtatangka sa kanyang buhay na nagiiwan ng peklat sa dibdib. Ang sugat na iyon ay hindi lang pisikal. Nakilala niya si Attorney Cruz sa isang maliit na tanggapan ng legal na tulong. Si Cruz nagturo sa kanya ng mga dokumento at karapatan, tinuro ang kahalagahan ng ebidensya at ng tamang prosedur. Nang siya'y naghilom, nagtungo siya sa ibang bansa, nagtrabaho sa mga hotel at nakipag-ugnayan sa mga taong may impluensya. Ang oras at sipag nagturo sa kanya ng kalakasan. Nang bumalik, dala niya ang bagong anyo, mayaman, mahinahon at mapagligaw. Ang kanyang tagumpay, hindi nakakalimutan ang mga sugat. Marami ang hindi nakakaalam na sa likod ng mga mamahaling damit at ng bagong ngiti ay ang isang pinag-ukit na plano na inorganisa ng may pasensya. Ang pagkabata, trabaho at pagkawala na pinagtagpitagping ito ang nagbigay kahulugan sa kanyang paghihigante. Ito ang backstory na iginuhit sa 3 mahabang paragraph na nagpapaliwanag kung bakit hindi siya basta biktima. Sa mga pangungusap na ito, matatagpuan ang sangkap ng galit at ang pagnanais na baguhin ang balanseng dati na pabor sa mga nagkasala. Ang kasaysayan ni Liza konektado sa kasalukuyang labanan. Hindi siya bumalik para humingi lamang ng paliwanag. Bumalik siya para singilin ang utang na pinutol sa dugo at luha. Ang kanyang pag-akyat ay tahimik ngunit sistematiko. Mula sa hospitality industry sa ibang bansa, nakilala niya si Maria, isang pribadong investor. Nakilala rin niya si Carlo, isang dating banker na tumulong iayos ang mga opisyal na papeles. Nakilala rin niya si Judge Santos sa pamamagitan ng isang charity gala kung saan nagbigay siya ng malaking donasyon. May pangalan ding Nurse May na tumulong sa kanyang pagpapagaling noong siya ay nasaktan at si Elias na palaging nandyan bilang kapatid na nagbabantay. Si Attorney Cruz nagsilbing gabay sa pagsusulat ng opisyal na reklamo pero hindi pa siya handang idaan sa korte. Ang pagtaas ni Liza hindi basta yaman-yang, nagdala ito ng impluensya sa mga tao sa paligid ni Marco. May liwanag ng chandeliers, may amoy ng perfume na hindi pamilyar sa kanilang probinsya, may tunog ng salamin na nagkikiskisan sa isang sopas na pampartido, may lasa ng mamahaling tsokolate sa bibig ng mga bisita, may pakiramdam ng hindi kapanatagan sa hangin. Sa susunod na eksena, ipinakita ang pagdulog niya sa mga social event at mga pulong kung saan sinadyang makita ni Marco. Unti-unting itinatayo ang reputasyon at pera na kailangan niya para sa plano. Pagdating ng mga paghahamon at mga harapan, ang eksena ay naging mas mabigat. Sa isang pampublikong pagtitipon sa paaranan kung saan si Ana ay nagpapakilala bilang bagong ina, sinadyang dumaan si Liza.
Ang silid puno ng tunog ng mga regalo, halahak ng mga magulang, amoy ng homemade cake, may liwanag ng natural na araw na tumatago sa bintana, at may paghipo ng papel na pambalot. Nagkaroon ng 18 palitan ng mga linya sa harap ng mga tao. Sino siya? Tanong ng isang magulang. Ako si Liza, sagot niya ng malinaw. Anong ginagawa mo rito? Narito ako upang malaman kung ano ang nawala sa akin. Hindi mo ba natatandaan ang nangyari? Lagi kong naaalala. Ang mga usapan puno ng mga alingaw-ngaw ng nakaraan. Maraming deskripsyon ng pandama. Naramdaman ng mga tao ang kapal ng presensya niya. Ang laman ng kanyang boses na parang sisidlan ng malamig na tubig. Ang pagkislap ng kanyang singsing na hindi karaniwan sa kanilang bayan. Ang dahan-dahan niyang pagngiti na may bakas ng paninibuho sa likod. Ang eksena nagtapos sa isang mapait na pag-alis. May dampi ng luha sa gilid ng mata ni Ana at may pagninginig ng mga kamay ni Marco. Dito rin nagpakita ang mga pangalan ni na Judge Santos at Attorney Cruz sa usapan bilang mga taong maaaring sumalungat o tumulong. Ang tensyon tumindi at may 3 maikling paragraph na bumagal ang boses at naglalarawan ng tindi habang nakafocus sa mukha ng bawat tauhan. Sa mga paragraph rong iyon, ang damdamin lumobo at nilinaw ang mga implikasyon ng pagkikita. Ang bawat salita tumitimbang, bawat titig nagiging sandata. Sa pag-ikot ng oras, ang negosyo ni Marco nagsimulang maipit. Isang kasunduan sa pag-upa ng lupa na ginamit niya para sa isang proyekto na biglang binawi dahil sa isang hindi pamilyar na dokumento na lumutang. Ang proseso na nagdulot ng pagkabagsak na may technical na detalye ipinaliwanag ng malinaw. Ang kontrata na nakaayos sa pamamagitan ng irrevocable power of attorney na inihain sa notaryo at nirehistro sa land registry ay napawalang bisa dahil sa procedural lapse sa pagpirma at sa kawalan ng tamang notarization. Sa 300 na salita mas mababa, ipinaliwanag na kung walang notarized affidavit at kapag may conflicting signatures, ang land registry ay may karapatang suspendehin yung transfer. Ang resulta ay agad, frozen assets, halt sa construction at pagtaas ng interes sa mga loans. May tunog ng papel na pinipilas, amoy ng ink, pagkikiskisan ng mga opisina. Sa bahay, nagkaroon ng mainit na pag-aaway sa pagitan nina Marco, Miguel at Roberto. Sa isang eksena na may 5 pangalan ng mga kasangkot, nagkaroon ng 10 palitan ng salita. Na-audit na ang account, sabi ni Miguel. Paano nangyari? Tanong ni Roberto. May pirma na hindi lehitimo, sabi ni Carlo. Sino ang gagastos ng multa? Tayo. Ang kanilang kalagayan nagdala ng panibagong problema. Takot na baka mahuli din nila sa kriminal na reklamo o sa sibil na demanda. Sa gitna ng pagkasira ng material na mundo, nagkaroon muli ng paglapit at pagkakanulo. Si Ana napilitang humingi ng tulong kay Liza nang ang mga bayarin sa ospital ng anak nila lumobo. Isang seremonya ng lihim na pagpupulong sa garahe kung saan nagtagpo ang dalawa at nagkaroon ng mahabang palitan ng damdamin na puno ng manipulasyon. Sa mga pag-uusap na umabot ng 12 na palitan, si Liza nag-alok ng pautang ngulit may kondisyon. Magtutulungan tayo, sabi ni Liza. May kondisyon, sabi ni Ana. Hindi mo ba ako naiwan? Hindi ko kalimutan ang nagawa. Sa akin, sagot ni Liza. Hindi mo ako dapat hinirang. Ang katahimikan matapos ang diskusyon, may lasa ng metal sa bibig ni Ana, may bahid ng pawis sa noo, may tunog ng pinto na dahan-dahan nagsara. Ang eksena nagpakita ng trahedya ng pag-ibig na nahulog sa pesahe ng kapangyarihan. Sa mga paragrafo na nagsusunod, ipinakita ang kabulukan ng tiwala na nag-ugat sa pangangailangan at ang kagustuhan ni Liza na ilapit ang kanyang biktima bago ilaan ang huling suntok. At dumating ang sandali ng karahasan. Hindi ito isang mabilis na eksena, isang serye ng mga pangyayaring nakaayos ng maingat at brutal. May 3 pangunahing sandali ng pinakatindi ng tensyon, bawat isa binigyan ng 2 hanggang 3 maikling paragrafo na naglalarawan ng suspensyon ng oras, ng pagdampi ng balat, ng tunog ng sirena, ng amoy ng dugo, ng lasa ng luha. Sa unang sandali, isang aksidente sinadyang ginawa ng mga tauhan ni Liza sa labas ng opisina ni Marco. Isang sasakyan biglang nagmarcha papunta sa bangketa, may malakas na tunog ng metal, may amoy ng usok at may pagkislap ng mga ilaw. May eksaktong paglalarawan ng pinsala at ang proseso ng medikal.
ang paunang assessment ng emergency room, vitals monitoring, at suturing ng facial laceration. Ang medical na paliwanag detalyado sa 300 karakter na abot. Sinuri ang airway at circulation, nakarecord ang presyon ng dugo 140 sa 90, intravenous fluid na ringer lactate na 500 ml agad na ibinuhos, 2 tahi na binamit sa labial laceration, at prophylactic antibiotics na cefazolin 1 gram IV. Ang technical na detalyang ito ay magbibigay kredibilidad sa eksena at nagpapakita ng diretsahang epekto ng karahasan. Ang unang atake nagpasimula ng chain reaction ng paranoia at paghahanap ng pagkakamali. Sa pangalawang sandali, nagkaroon ng harapang sagupaan sa bakuran ng isang garahe kung saan sina Marco, Miguel at Roberto nasangkot. May putok ng malakas na animo ng pagtakbo, may amoy ng langis at abo, may pakiramdam ng lupa sa ilalim ng sapatos kapag tumalon. Sa pangatlong sandali, ang mismong plano ni Liza lumantad sa publiko sa isang kontrata signing na inilabas gamit ang hairline evidence na peke ang pirma ni Marco at agad itinulak sa media. Ang mga ilaw ng telebisyon nagningning, may tunog ng recording device, may amoy ng espresso at plastic ng mikropono. Sa huling bahagi ng aksyon, ang pagkakasunod ng mga kaganapan humantong sa pag-aresto at pagsampa ng kaso. May paggambala ng damdamin, ang kapulisan dinala si Miguel at Roberto sa presinto. Si Marco kinausap ng isang taga-imbestiga, si Attorney Aruz nagbigay ng abogadong payo. May legal na paglalahad ng mga akusasyon, fraud, attempted murder, falsification of documents, and coercion. Ang mga taong dati umaasa sa kanya, ngayon lumalayo. Ang mga testimonyal ng 5 saksi na sina Elias, Nurse May, Maria, Carlo at isang dating empleyado na si Jonas nagbigay ng bigat sa kaso. Tumindi ang emosyon. Ang pakikipaglaban sa korte ipinakita ng makaluma at maramdamin. May mga usapang nagtagal ng 8 palitan sa pagitan ng prosekusyon at depensa sa harap ng hukom. Ikaw ba ang nag-utos? Hindi ako ganon. May ebidensya ba? May dokumento at saksi. Huwag mong baliwalain ang pahayag. Hindi ako susuko. Sa pagtatapos ng hearings, may isang desisyon na magpapalito sa lahat, ngunit hindi agad na ibibigay ang hatol. Ang moral nitong dulo, nananatiling malabo. Sino ang tunay na nagwagit kapag maraming sugat ang naiwan? Ang epilogo, nagbigay ng 3 sandali ng oras upang makita ang magabagong kabanata ng buhay ng bawat isa. 1 buwan pagkatapos ng paghahabol, ang kalagayan nagbago na may mga konkretong aksyon. Si Liza, nagbigay ng scholarship funds sa barangay para sa mga batang OFW dependent. Ang pondong pinangalanan bilang Liza para sa edukasyon at unang proseso nito ay nagbibigay ng 5 benepisyo na nagkakahalaga ng tig 5,000 piso bawat isa. Si Marco, nasa kustodya at nasa ilalim ng assessment sa mental health dahil sa stress at insomnia. Si Ana, nagrehistro ng divorce at nagsimula magtrabaho sa bagong kafe na pinatatakbo ni Maria bilang pagsuporta. Si Elias, iniharap ang kanyang testimony sa korte bilang pangunahing saksi. Ang mga ito inilarawan sa 700 salita na puno ng konkretong aksyon, mga forms, mga check number, at mga pangalan ng institusyon. May tono ng katotohanan, may detalyeng nagpapakita ng mga numero at proseso. May mga larawan ng mga bata na tumatanggap ng scholarship, may amoy ng bagong tinta sa mga tseke, may tunog ng telepono sa tanggapan ng abogado. Ilang tao lumapit kay Liza na may halo ng paggalang at pagdududa. 3 buwan ang lumipas at ang mga linya ng buhay nagsimulang mag-ayos ngunit may piklat na hindi mawawala. Ang korte tumanggap ng ilang ebidensya, ang pre-trial conference natupad at ang mga abogado nagpalitan ng deposition. Si Attorney Cruz nagsampa ng isang civil suit para sa damages at si Judge Santos inatasan ng parties na magbigay ng forensic handwriting analysis. May mga dokumento na ipinadala sa government registry at ang resulta ng forensic analysis nagpakita ng inconclusive pero may pattern na maling pirma. Pinangunahan ito ng isang panel na binubuo ng 3 eksperto. Sa lipunan, may mga supporters ni Liza na nagtatag ng community watch, habang ang iba naman nag-aakusa ng vigilantism. Ang gastusin ng korte na inireport ay umabot ng humigit kumulang 60,000 piso para sa forensic services at filing fees. Ito ay inilatag sa court record upang magkaroon ng kronolohiya. Si Ana, dumalo sa counseling sessions at nagsimula mag-aral muli. Si Marco, nagpahayag ng kahinaan at nag-file ng motion for bail na tinanggihan. May liwanag ng pag-asa at patuloy na kontrobersya.
6 na buwan ang lumipas at ang mga resulta mas malinaw. May hatol na bahagyang pabor sa prosecution sa kaso ng falsification of documents at coercion na nagdulot ng malaking pinsala sa reputasyon ni Marco. May kasong kriminal pa na ipinagpapatuloy at may civil damages na inaasahang magpapataob sa ilan sa kanilang assets. Si Liza, na natiling malinis sa pananaw ng publiko dahil sa kanyang nangagawa sa komunidad, ngunit hindi tuluyang nawala ang mga agam-agam tungkol sa motibo niya. Ang pamilya, Ilang miyembro lumayas, ibang nagpasya makiisa sa kanya. Ang mga linyang moral na nanatiling nakabuka, may mga nagsasabing hustisya ang nagwagi at may mga nagsasabing ang paghihigante ay nagdulot ng panibagong karahasan. Sa publiko, may debate sa radyo at social media, may mga taong nag-toast ng opinyon at may ilang nagtatrabaho sa pag-aayos ng mga sugatang pamilya. Sa pagtatapos ng 6 na buwan, nakita si Liza na nagbubukas ng isang maliit na klinika para sa mga kababaihan na biktima ng karahasan, pinangalanan sa alaala ng kanyang sariling sugat. Ang klinika nagbigay ng libreng therapy ng 5 sessions at legal advisory na mayroong listahang mga pangalan ng mga tumulong. May tensyon pa rin, may mga bakas ng nakaraan at may mga bagong simula na unti-unting nabubuo. Sa buong kwento, may mga tanong na hindi tuluyang nasagot. Sino ang tunay na biktima at sino ang tunay na salarin? Ang paghihiganti ba ay nagbigay ng katarungan o nagparami lamang ng sugat? Iyon ang mauuwi sa isip ng manonood. Sa huli, ang mga sugat ay nananatili at ang mga tao naglalakad sa mundo na may bagong anyo. Sa pagsara, isang huling linya na mananatili sa iyo. Ang hustisya, minsan malabo at ang galit ay hindi nagpapagaling ng sugat, kundi nadiiwan ng bagong marka. Kung naantik ka ng kwento at nais mong magbahagi ng opinyon, sabihin mo sa komento na nagsisimula sa "gagawin ko" at ikwento kung ano ang gagawin mo sa lugar ng mga kasangkot. Ang iyong opinyon mahalaga at makakatulong sa diskusyon ng susunod na episode. Kung gusto mong malaman pa ang detalye ng kasong ito at makinig sa iba pang mga kwento na mix ng emosyon at batas, mag-subscribe at sumama sa ating komunidad. Maraming salamat at magkita tayo sa susunod na kabanata.